target timeline po ba tayo dito sa implementation nung kauna-unahan kung sakali man saan yan unang itatayo? Kung hindi pumayag yung USTE, may ibang areas naman, pero anong timeline po natin dito? Yes po, ang timeline po natin, especially doon sa may available ng pondo, ay within next year po matatapos natin. Okay. And then, may design na po ba sa ngayon? Kung wala pa, yung magde-design po ba nito dito sa Pinas? O dahil sa ibang bansa ito madalas ginagawa, kukuha tayo sa ibang bansa para magdisenyo nito? Well, may consultation na po kami. Like, ano naman po tayo, may magandang relasyon doon sa parang environment department ng Singapore. So, nag-communicate na po kami para matutunan yung design nila sa Singapore. In fact, baka po magpadala po ako ng engineers doon this month para po makita actual yung kanilang So, DPWH engineers ito, catchment. Chairman, na ipapadala natin sa Singapore to check the design? Joint po. Yung team po na binubuo natin will send them kasama po ang DPWH, ito pong private sector. In fact, binanggit ko nga rin po yun parang sa pamunuan sorry po ng Chairman UST. So technically, aaralin ng mga engineers natin dito yung magiging design for catchment para sila mismo ang magdedesenyo ng gagawin dito sa Pilipinas. Why not just kumuha na lang po ng designer mula sa ibang bansa? Mas mahal po ba yun pag ganon? Siyempre po, mas mahal po yan. At mas tatagal po. Kasi ang balak po namin naman ay design and build na. Okay, oo, At, design and build. Para po mas mabilis kasi po kung kami pa yung magde-design, baka po mas tumagal. Marami naman tayong eksperto dito. Magagaling din naman. Oo, magagaling din naman yun nandito. Hindi naman po sa ganong komplikado. Para lang po siyang gumawa ng basement parking ng mall. So, ito nga po mas hindi pa dahil wala naman po gamit yung taas. Normally park or baseball field or kumbaga hindi po building yun nasa taas kaya hindi po gano'n siya kakomplikado. Last na lang po, Chairman, depende kung may tanong pa po dito si Mase. Chairman, ito pong magiging disenyo kapag final na, will you make it public considering na yung mga areas po, yung ilan sa binabanggit natin, are historical sites? Well, definitely po. In fact, kung papayag po ang UST, kailangan po namin din konsultahin yung NCA, yung National Historical Institute para masiguro po na wala po kaming mababiolate. Pero again, kung hindi po habang piniplano po yan, meron naman po tayong mga areas na na-identify na mas mabilis po yung implementation. So, habang ginagawa po yan sa UST, unahin po muna namin itong mga less complicated at wala pong issue na mga lugar na na-identify. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!